Intro. Hello everyone! Parang eksena lang ng huling upload ko. Pero teka lang, iba naman ang mga kabanding ko ngayon. At syempre, iba rin naman ang mapupuntahan natin. Ang mga kasama ko ay ang family ng mahal kong kapatid. Yan ang maganda kong pamangkin. Nung una ko siyang makita ay maliit pa yan. Sa totoo lang, pangalawang kita ko pa lang sa kanya. Pero tingnan nyo naman, dalagang-dalaga na siya. Ayan, kasama rin namin ang wifey ng aking brother. Magpapahuli ba naman ang mama ng aking pamangkin na tunay na maganda sa loob at labas? Syempre naman, hindi. Mukhang enjoy naman ang kapatid ko at nakakaway ka agad. O diba, everybody happy? Sandali, mukhang seryoso ang lola nyo rito. Nakamaskara kasi, kaya hindi makikita ang ngiti. Pero alam nyo bang excited ako sa mga kaganapan? Matagal-tagal na rin kasi hindi nakapag-banding sa mahal kong kapatid. Kaya naman dinokumento ko ito sa aking vlog para sa alaala na minsan ay magandang panoorin kung gusto mong balikan ang nakalipas. O siya, yang nakaupo sa harapan sa gawing kanan ay anak ko. Yun nga lang tinatawag ko para lumingon ay hindi naririnig kasi naman naka-headset pala. Banayad naman ang aming paglalakbay kasi nga weekend, Sabado at umaga pa. Kaya tuloy-tuloy lang ang takbo. Walang traffic, sana laging ganito. Pero parang imposible sa Pilipinas. Sa dami ba naman ng tao? Ilan na ba kaya ang populasyon natin? Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, officially recorded ay 112,729,484 as of July 1, 2024 pa. At ilan pa kaya ang nadagdag ngayong 2025? Para sa kunting kaalaman, ayon sa Worldometer, ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ay 116,942,736 mula September 1, 2025. Batay sa elaborasyon ng Worldometer ng pinakabagong data ng United Nations 1. Tapos marami pang kurakot na buhaya, ano pa bang inaasahan natin? Kaya ilusyon na lang ang pinapangarap nating mabawasan ang traffic sa bansa. Hay nako, may pera naman ang Pilipinas. Yun nga lang hindi nagagamit ng tama at marami pang buhaya. Imagine tungkol sa flood control na viral ngayon at yun na lang lagi ang laman ng mga balita. Mapapabuntong hininga ka na lang. Kung di pa puro baha rito, baha doon ang dinanas, di pa malalantad ang mga sakim na mga buhaya na yan. Nakakalungkot lang, lalong umuunlad ang korupsyon sa ating bansa. Papaano pa tayo uusad dito? Ganito na lang ba? Hanggang sa susunod na henerasyon, wala na ba talagang pagbabagong magaganap? Hanap tayo ng hanap ng pagbabago kung nagsimula sa nakaupo hanggang sa laylayan, may korupsyon. Tingnan nyo ang mga nangyayari ngayon. Wala namang bagyo, pero bakit binabaha na? Yung mga dating lugar na hindi binabaha ay binabaha na rin. Nakakatakot isipin. Kung hindi maaksyonan ito, alam nyo na kung saan tayo pupulutin. Panginoon kong mahabagin, huwag mo pong pahintulutan ito. Oh my mama, hindi ko na naman pigilan maglabas ng mga saloobin ko. Tulad na lang ng anak ko, super busy niyang tao pero pansin niya ang mga nangyayari sa bansa. Sa bagay, kitang-kita naman kasi at nararamdaman na. At sino ba naman ang hindi makakapansin? Ang totoo, lahat tayo ay may kasalanan kung bakit nangyayari ito sa ating bansa. Ayan tuloy, napahaba na naman ang mga litanya ko. Change the topic na nga tayo dahil nandito na kami sa Muñoz. Hello dyan! Ayan, kasalukuyang bumababa ng sasakyan ang aking mga kasama, kaya bigyan natin sila ng daan at nang makalabas ng maayos. At may isa pang mabagal dyan, mukhang nahihirapang lumabas, kaya bigyan ng jacket yan. Practice lang. Okay na ba na maging announcer? Wow! At eto na nga, maglalakad kami para sumakay ng bus dahil ang una naming destinasyon ay Mega Mall. Dahil magkikita kami ng panganay kong anak na tiyak kong nandoon na yon naghihintay. Ang usapan kasi ng meeting namin ay 11 ng umaga, kaso 12 na. Masarap matulog sa umaga kaya ang mga persons late na naggayak.
Sumakay na nga kami ng grab taxi papunta rito para naman di masyadong mahuli. At least gumawa kami ng paraan para 2 oras lang kami malate. At nang di naman mainip ang naghihintay sa amin doon. Mabuti naman at may naka-standby na bus at mukhang makakaupo kaming lahat. Kahit sobra sa 12:00 na, hindi masyadong matao. Akala ko kasi pag ganitong oras ay magsiksikan na. Sa bagay, hiwa-hiwalay na kami ng upuan. Siyempre kung alin ang bakante doon uupo. Ayan, nakaupo na ako sa pinakahuling upuan na katabi ang anak ko. Kaya naman sobrang maalog. Maganda rin pala ng ganitong oras ang magbiyahe o sadyang nagkataon lang na hindi matao. Uy, ang bilis, bababa na kami ng bus. Siyempre pinaiksi ko na lang dahil ayaw ko namang humaba pa ng gusto ang video. Alay lakad na naman kami rito ng konti. Sa totoo lang, ang hirap din talaga kumuha ng video dahil nangangamba ka rin na baka may bigla na lang umagaw ng phone mo. Tapos siyempre pabilisan pa ng lakad. Bukod pa doon, kailangan mong maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Kaya minsan lang talaga ako kumukuha ng video sa mga lakaran na ganito dahil hindi ako komportable pag nasa labas ako. Alam ko naman kasi na mainit sa mata ang cellphone sa mga taong gumagawa ng masama. Piliin lagi ang kaligtasan kaya kunting kuha ng video lang, okay na yun. O tingnan nyo naman ang anak kong si Jan, nandoon na. Piling niya siya lang mag-isa para bang walang kasama. Papasok na kami sa Mega Mall. Nandito na kami sa loob at inaasahan na namin na nandito lang si Ryan kaya hinanap namin sa paligid-ligid. At nang hindi namin makita, kinontak na namin si Ryan na kanina pa naghihintay sa amin. Yun pala, nasa kabilang side na siya. At habang hinihintay siya, kunting kaalaman lang. Matagal na rin pala itong mall. Binuksan ito noong June 28, 1991. Bali, 34 years na rin. Pagmamayari ng SM Prime Holdings by Henry C. Sr. Pero naitanong niya rin ba sa sarili niyo kung ilan na ang SM Supermall sa Pilipinas? O wala lang? Sa bagay, ako rin hindi ko alam. At dahil osyusero ang lola niyo, syempre, kasunod noon, nag-google na. 88 operational mall at kasalukuyang ginagawa pa ang Siam. Ang SM Prime Holdings na nakabase sa Pilipinas, ang pinakamalaking integrated property developer sa Southeast Asia. Dahil tanghalian na, tiyak na maghahanap na kami ng makakain na sigurado akong paborito ng kahit sino. Alam nyo naman, foodie is life. Pero sa tulad kong diabetic na tao, talaga namang nakakalungkot dahil kailangan mong pigilan ang sarili mo, lalo na sa mga matatamis sa pagkain. Kaya humahanga ako sa mga taong may malakas na kontrol sa sarili. Kaya nilang tumalikod kahit sabihin pang gustong-gusto nila. Heto na nga at may napili na kami. Mukhang yummy naman ang mga foodie rito. Kaya ano pa? Sugod mga kasama! Kaso, pagpasok namin, hindi pa nalilinisan ang bakanting long table. Kaya ang mga bida, lumabas muna at pinaupo sa waiting area. Sa nakikita nyo naman, tumitingin na kami ng menu. Nandito na kami sa loob at naghihintay na lang ng order. Yummy! Halina kayo, kain tayo! Kaya lang, hindi pa kumpleto ang lahat ng in-order namin, kaya hindi pa kami nagsisimulang kumain. Pero alam nyo ba, umorder kami bawat isa ng garlic rice with chicken inasal. So, pari-pareho kaming lahat ng order except yan na ang partner ng rice niya ay sisig na paborito niya at nagdagdag na lang kami ng ulam. Meron kaming mix sotanghon, pakbit na gulay, meron ding kari-kari at tulad ng dati, huli na naman ang sisig ni Jan. O sige na, next move na tayo.
At eto na nga, habang sitting pretty ang mga kasama ko at abala sila sa kanilang cellphone, ang aking magandang pamangkin ay busy rin sa photo object niya. At ang maghipag naman ay masayang nagpakuha ng larawan sa labas ng photo object. Ngayon naman, katatapos lang mag-photo object ng aking pamangkin. Habang naglalakad tayo, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang photo object na yan. Dahil hindi naman lahat nakakaalam, lalo na sa mga Gen X na tulad ko. Sa bagay, hindi na uso sa aming mga Gen X yung photo object na yan. Para na lang yan sa mga Generation Alpha na kung saan doon nagsimula sa kalagitnaan ng 2024. Sandali lang, bago natin ipagpatuloy, papunta nga pala kami sa ice skating. Mukhang na-miss nilang mag-practice ulit. Maganda na rin para naman mabawasan ng kaunti ang mantika sa kanilang katawan. At eto na nga, nasa loob na sila. Ang galing naman ng pamangkin ko. Yun lang, malabo ang kuha ng video. Nasa labas kasi ako. Go, go, Ayen! Sa totoo lang, ang mga anak kong lalaki hindi pa kasi marunong, kaya kung may pagkakataon sila ay talaga namang hindi nila ito palalagpasin. Hindi ko nakuha na ng video ang mga binata ko, nasa gilid lang sila at malayo sa akin. Ayan na si Ayen, mukhang sanay na rin ang pamangkin ko. At kami naman nagkakape habang nagkukwentuhan at pinapanood sila. Siyempre, kailangan din nating magpa-relax-relax pag may time. At eto na nga, balikan na natin ang naudlot nating paliwanag kanina tungkol sa photo object na yan. Ang photo object ay tumutukoy sa temang Korean style na self-shoot photo studio na tanyag ngayon sa Pinas at sa ibang lugar. Sabihin na nating ang simpleng photo booth ay nag-evolve at naging photo object. Oops, tingnan nyo si Jan, basang-basa ng pawis. At dahil nag-alala ang lola nyo, kailangan nating bumili ng shirt. Ang kaibahan lang ng photo object ay nag-aalok ito professionally designed sets at accessories. Kabilang sa mga pangunahing katangian ng photo object studio ay ang mga natatanging na-curate na mga backdrop at tema, gaya ng mga subway na kotse, laundry room, bubble drip at elevator para magbigay ng aesthetic sa photoshoot. Kinukuhanan ng customer ang kanilang sarili ng larawan nang walang professional na photographer at nakaset up na ang kamera para madaling kontrolin ng isang nagpo-pose. Available din ang iba't ibang props at accessories para lalo pang mapaganda ang iyong sarili. At diyan po nagtatapos ang paliwanag sa photo object. Wow! Nakapagpalit na rin ng kanyang damit ang aking bunso. Kaya tara na sa part 2. Bikini Men, meron na po tayong stars sa Facebook at meron na rin sa YouTube ang super thanks. Appreciated much po sa mga mag-send ng stars and super thanks. Please like and follow my FB profile, Arlene Sicurata, and my page, Lynn PH Mix Vlog. Bisitahin nyo na rin ang YouTube channel ko. Just search Lynn Sicurata, mag-subscribe para lagi kayo updated sa bago kong upload.